Activity number 7. So dito, kung papansinin ninyo, yung object natin, hindi na siya normal surface. Meron ng mga inclined. Tapos, meron na siyang mga kasamang mga circular na element. May mga hole na. Okay? So, analyze muna natin yung object. Kung saan ba siya mas madaling gawin. So, bali yung profile na gagawin natin is yung front. Kasi wala namang gaanong element dun sa top. Diba? Kaya yung front yung gagamitin natin. So, tatandaan nyo lang muna na dahil sa front tayo, hindi makikita yung natin, reference natin kapag pinaste natin dun sa AutoCAD. Tandaan nyo lang muna yung first dimension. First na dimension is 40. Okay? Tapos yung height na magkabilang gilid ay 11. 40 and 11. Okay, AutoCAD. Front view yung gagamitin natin. So tayo sa front. Enter, line 11. Yan. So 11 yung height. So balik ulit tayo sa reference. Yung width naman nito is 5. Balik tayo doon. 5. Enter. Tapos, enter lang ulit para mag-enter. Kasi meron na siyang incline. Ayan. So, para makuha naman itong incline, kukunin muna natin ito. Yung pinakagitna. So, yung pinakagitna niya, so, ang height ng pinakagitna is 5 mula doon sa base natin na 40. Tapos, yung haba naman nito is 20. So, balik tayo kay AutoCAD. Line, mula dun sa midpoint, 5, enter. Tapos gagawa tayo ngayon ng line na ang haba ay 20. Enter. So, move ngayon natin, enter. Click natin tong line, enter. Hanapin yung midpoint. Tapos i-connect dun sa endpoint ng line 5 na ginawa natin. Okay? So, balik ulit tayo kay reference. So, nakuha na natin ito. Tapos, yung height naman nito, para makuha natin yung incline, ang height nito is 1. Gagawin lang natin, balik tayo kay AutoCAD, line, enter, mula dito sa dulo, 1, enter. Okay, tapos kukonect na natin ito. Ayan, so nakuha na natin ito. Yung kabilang side. Ang next natin gagawin is yung location ng circle. Kung saan ba nakalocate yung circle dito. Okay. Kung gagawin lang natin, balik tayo kay reference. So, bali yung location ng circle. Mula dun sa side, ang height ng midpoint ay 6. Mula dun sa side. So, maggagawa tayo ng linya pataas na ang height ay 6. Tapos, papunta naman doon sa right side. Ang haba naman mula doon sa right side ay 5. 6 and 5. Yun yung location ng center point ng circle. So, line, enter. So, para di madoble yung linya, gagamit tayo ng from na word. F-R-O-M. From, enter. Mula dito, sa pinakababa, click natin yan. Tapos, huwag tayong mag-click ng second point. Itatapat nyo lang doon sa end point. Tapos, input yung value na 6. Enter. Para, automatic, dito lumabas yung linya. Doon sa 6. Nang hindi nadodoble yung linya natin. Okay? So, yung distance naman niya papunta sa right side ay 5. Enter. Okay? So, balik tayo dun sa reference. So, nakuha na natin kung saan natin i-locate yung center point ng circle. Ngayon, yung diameter naman. So, yung diameter ay 4. Balik tayo dito. Circle, enter. Yung endpoint, siya yung gagamitin natin na midpoint or center point ng circle natin.
since diameter siya, i-click nyo lang yung D for itong diameter. Yan. Tapos input yung value ng diameter for enter. Okay, tapos burahin na tong linya na to. Enter. So, hindi natin gagawin yung kabila ng the same process. I-mirror na lang natin. MI, enter. Para mabawasan yung proseso ng trabaho na ginawa natin. So, select nyo lang. Huwag nyo na isasama itong linya. Kasi ito lang naman yung kailangan natin. Yung mirror line na gamitin natin, itong gito. Buburahin daw ba yung source? Hindi. No. Yan. Erase. Okay? So, nakuha na natin. So, this time, nasa front ulit tayo gumawa. Kaya ang gagamitin ngayon natin dito para ma-3D ay extrude. So, join lang muna natin. Highlight natin lahat ito. Tapos, join. Enter. Ayan. Siyempre, hindi ma-join yung circle dun sa linya. Kasi, hindi siya nakadikit. Okay? Or hindi siya kasama dun sa loop. Dito. Okay, so balikan natin yung view natin. Southwest isometric. So, balik tayo dun sa reference. Ano yung thickness? 4. Okay? So, balik tayo ngayon kay AutoCAD. Extrude. I-select natin lahat. Kasama yung circle sa i-extrude natin. Enter. Okay? So, yung extrusion height is 4. Enter. Okay. So, na-extrude na natin siya. Pero, wala pa siyang butas. Ang gagawin ninyo, huwag niyong buburahin ito. Okay? Kasi pagka binura nyo yan, ang maiiwan dyan is ganito lang. Kumbaga, magiging solid pa rin siya. Yan. Walang mangyayari. So, anong gagawin natin dyan? So, ang gagawin natin dyan is subtract natin yung isang solid dun sa isang solid. Bawa, click natin yung subtract. Ano yung babawasan natin na object? Ito. Enter. Ano yung mga ibabawas na solid? Ito. Ito. At ito. Then, enter. Okay? Ayan. Ito na yung ating activity number 7. Okay?